Paalis po kami. Papunta po kami ng Taguig City. Aming interviewin si Mr. Danny Rayos Del Sol sa kanyang gallery. Nandito po sa Casimiro Village, palabas pa lang. Kanan tayo. Hahanap tayo ng gasolinahan at wala tayong gasolina. Saan tayo magagastay? Dito sa kaliwa, bandang ano. Doon na sa ano, palapas na. Okay. Nandito na po tayo sa C5, papuntang Taguig. Malawak na C5. Nandito tayo sa tapat ng Melia Hotel ni Villar. Papuntang Sukat. Ayan, napakaganda ng lugar. Malawak ang daan. Lahat ng lupa dito kay Villar na. Kaliwat kanan. Dati-dati na to eh. Asinan kung tawagin. Dito ginagawa mga asin. Ngayon, housing project na ni Villar. Ayan. Nabili na lahat. Ano nga yung tayo papuntang ano ito ginagawa na to? Ito, ano to eh. Malapit na matapos. Oo. Saan ang karugtong niya? Parang ito yung ano eh. Galing sa, ewan ko lang. Parang galing sa ano to eh. May galing sa Baclaran. Tapos tutuloy ng ano yan. Tutuloy ng Cavite. Dumaan ng Paranaque, lumusot ng ano, Las Piñas, tapos diretso sa Cavite. Yung mahabang ano dyan, dito tayo sa kahabaan ng C5. Ayan, napakalawak ng daan, napakaganda. Masarap ang patakbo. Bagong building ng LBC. Diyan dinedeliver lahat ng mga deliveries para sa distribution sa buong Pilipinas. At malapit na rin tayo sa warehouse ng ano, ng SM. Nung nasa Garments pa ako, diyan ako nagde-deliver. Ayan, napakalaki niyan. Warehouse ng SM yan. Sa kahabaan ng C5. Dati ganun nung magpatakbo ng motor. Pero na-accidente ako, wala na, ayoko na.
Traffic po. Ayan, doon. Grabe ang traffic. Ano kaya meron dyan? Kanina pa kami rito. Padaanin. Talaga, tingnan natin kung may aeroplano dyan. Wala pa. Eh no, may paparating na uling aeroplano. Saan na siya? Yun. Ha. Traffic kasi may madarating na aeroplano. Mas, tatakbo na ulit kami. Grabe. Wow, ano to? Ay, may mga... Ayan. Maybe tayo para traffic eh. Skyway po tayo papuntang Taguig. Mabuti na lang talaga nagawa ito mga ganitong daan eh. At least kahit pa paano naibsan ang traffic. Pinakita mo sana yung ano, yung airport. Ayan. Ganda. Ito po, nasa Taguig na po tayo. Malapit na po tayo kay Danny. Asan na ba yung ano? At Turn right after Paul Car Wash on the right onto Bagong Calzada. Ayun, papasok na po tayo sa street ni Danny. Dati meron akong hanapin to. Ngayon, napisado ko na. In 600 meters, turn right. Nakatatlong ligaw din ako dito bago natuto eh. Kung saan ako napupunta nung una eh. Ililigaw ka talaga nung ano eh, nung race. Waze. Kung saan lang yung gusto niyang ano. Mantakin mo yung pinadaan tayo sa mga likod-likod ng mga bahay-bahay. Naalala mo yun? Halos hindi na magkasya yung sasakyan. Yan na ba? Di pa. 300 meters pa. 7260. Masikip din ang daan dito eh. Oo nga. Dalawa na talaga, wala pang ano. Yung mga tagyan, patuloy na yun eh. Nakaumbok eh, ayaw pa anuhan. Tingnan mo, nakaumbok. Matataas ang patwalk nila. O, yan. 110 meters. Diyan yung sa may Turn kahoy right, na then yun. your destination will be on the left. Yan, puno na yun. 60. Puno? Ayan. Oo, dyan sa may puno. Ayan, napasok na po tayo. Nako, bakit ganun? May ano? Ay, ganun talaga yan. Isang praso lang. Kalahati lang yung ano. Oh, diba? Head northwest on Bagong Calzada. Ito, yung mga sculpture sa labas.
Your destination is on the left. Paparada. May aso eh. May aso. Saan may aso? Sige, nawala naman na. Ayan. Dito na po tayo sa tapat. Nakarating na po tayo. Sabay pa ba? Ay, magkang cellphone. Ang babait. Ang dami! Good morning po. Ang dami. Cute. Oo, babait. Sir, anong ba mga ilang taong anong nag-umpisa? Maisip mo magaling pala ako sa art. Diyan mo na. Alam mo, nung bata pa ako, parang feeling ko mahilig ako sa art, pero ang leaning ko sa art is towards performing arts. Kasi parang gusto ko noon yung medyo kumakanta, umaarte, pero hindi pala yun ang leaning ko eh. Kasi parang, especially sa music, akala ko kasi noon, I was given the talent to appreciate good music. I actually can critic on music. Parang sabi ko, yung mga sinasabi ko na medyo pangit yun, medyo sa music, medyo off, medyo mas minsan naririnig yung ibang tao, pareho kami na sinasabi. So that means to say, meron akong inclination Sa art. doon about that sa music. Kaya lang sabi ko noon, like ko sinasabi, God is so unfair. Parang I was given the talent to appreciate good music, but I was not given the talent to interpret, neither to create one. So, yun pala yung aking, yun, para sabi ko, bakit ganoon? Alam mo napanood mo ba yung Amadeus? Anyway, yung Amadeus, si Mozart, parang boy genius yun eh. Si Antonio Salieri, siya yung what do you call this? Siya yung palace musician. Pero, nung dalhin si Mozart doon sa palace, parang all of a sudden he's a star. So, feeling ni Salieri, bakit ang galing-galing niya? And parang sabi niya, Dear Lord, ako I dedicate myself to music, pero hindi ako kasing galing niya. So, ganun ang feeling ko ay, parang God is so unfair. Kaya, bakit hindi ako makapag-create ng music? So, and then, nawala na yun. Parang nawala na. Nawala na yun. Doon ako napunta na. Doon kayo nagkasama ni Sir Dante. Doon sa Canada, I was very much involved with promoting the Philippine culture and tradition. Involved na rin ako dyan. Gusto ko yan eh. So, I joined the dance troupe. So, yun, kung involved ako sa dance troupe, malapit kami sa konsulado. So, Dante was part of the information officer of the Philippine Consulate in Toronto. So, nung bagong sarutad nun si Dante, si Ambassador Clemente Montesa, sabi niya, Danny, meron ako ditong batang makakasama, officer. Wala siyang kakilala dito. Maybe you can take care of him. So that's how we became friends. Kasi parang wala siyang kakilala. Ako lang yung, so I helped him in a lot of things, to get by. So, every time we always look forward towards weekend para magkasama kami. Tapos we golf together. Tinuruan niya ako ng golf. Kasi mahilig na siya sa golf noon pa eh.
So, tinuturuan niya ako. Pero siya nag-prosper sa golf, ako hindi eh. So, yun. Tapos, during Ramos time, the coast is clear. Sabi niya, we have a tiger economy and everybody wants to come back here in the Philippines. Ang dami naming umuwi noon. Galing Pilipinas na. Para kami nag-exodus. Not talaga. Tapos, after so many years, yung iba nagbalikan din. But, we have group of friends na, na bumalik dito. Halimbawa, Ariel was the very first person. You know Ariel Rivera, the singer. Barkada kayo, was my best buddy in Canada. Si Ariel, si Bong Chavez. Tapos sabi ni Ariel, in-invite niya si Bong Chavez to come over. And then Bong Chavez goes to me, Danny, we belong here in the Philippines area. So, uwi rin ako. Tapos, in-invite ko rin yung si Ike, isa ko pang barkada. Halika, uwi tayo sa Pilipinas. Kaya yun, uwi kami sa Pilipinas na, very hopeful of the, mga sumikat si Ariel na as a singer. Oo nga. Sumikat si Bong na bigyan ng break, pero hindi siya masyadong sumikat. But he was given a break. He cut a CD, compact disc, sumikat doon siya sa mga sa mga matrona. But, yun, pero madami pa kami, Daphne Osenya Paez. Daphne is a very dear friend of ours as well from Toronto. Hindi siya dito. Yun. Tapos if you have heard of Tisha Silang, si Tisha Silang joined the Binibining Pilipinas and she won the Binibining Pilipinas Universe. Kaya lang kasi hindi nag-prosper yung kay Tricia kasi nagkaroon ng problema yung kanyang crowning. But she became a very popular morning TV host. Yeah, with ano ba yung TV host niya? Basta something, umagang kay ganda or something. Or hindi pa umagang kay ganda yata yun eh. Kay gandang umaga or whatever. But anyway, so madami kaming mga magkakaibigan sa Toronto. Okay, here, we made it good. A lot of us made it good. Si Daphne nga is, she's now the communication briefer of the Malacanang, reporting directly to our president. Dante is, it's good. Si Dante kasama ko. Umuwi, tingnan mo. He's now the CEO, president, or not president, he's not the president, he's the CEO, owner of the, very historical Manila Times. Yes. Si Ariel, hanggang ngayon, sikat pa rin naman siya. Di ba? Yan. So, ako, gumagawa ng, kahit paano, gumagawa ng pangalan dito sa ating industriya. So, we are okay. Meron pa kaming ibang, hindi, mga kaibigan na lang from Canada who also made it good here, in terms of business. Pero iba, nagbalikan na sa Canada. So, we're good. Yan. Dati po kayo nasa NCCA, di po ba? Oo. Ano po yung position niyo at ano yung mga plano niyo sana na dapat mangyari? Alam mo, yung mga plano ko na dapat mangyari ay nangyari naman. Okay. During my term, pumasok ako sa NCCA as a representative of Gallery 9, as curator of Gallery 9. So, doon ako nabigyan ng pangalan ng sa ating industriya eh. Kasi, nung naging head na ako ng NCCA, marami kong plano. We may have we may have the Manila Art already in place at that time. But my vision was to have the Mindanao Art Fair, to have the Visayas Art Fair, and to have the Luzon Art Fair para all-encompassing, hindi very Manila-centric yung Manila art. So, under si Dylan pa yung chair during Mindanao Art Fair. Pero ako yung nag-mentor doon sa kasi what I have noticed was merong mga funds, it's called regional art fair na funds na hindi nagagamit, parang walang mag-apply.
sabi ko during our term, sabi ko kay Dilhan, hindi naman papatulan yan kasi imagine ang budget natin sa Manila Art is 3.5 million tapos we are looking at something doing like this in other regions. 500,000 lang yung mo. Gawin natin medyo appealing, 1 million. So yun, during that time, si Kublai Milan, I featured him as an artist in Manila Art. Yung doon sa namin, yung premier lounge, featured artist. So doon lumaki ang nagusto ang pangalan ni Kublai doon sa starting with Manila Art kasi lumabas na siya ng Mindanao. Alam mo naman we have so many very good artists from the province, from Mindanao, from Visayas. Pero hindi sila sikat Para sumikat sila, kailangan Dali mo dito. Dali mo sa Manila. Kasi, yung mga clientele, gusto nila may mga established name here in Manila. So yun, nagkaroon ng pangalan si Kublai. Okay. May pangalan na siya sa Davao kasi natataka na yung Davao. Pero lumaki yung pangalan niya because of Manila Art. Yes. So yun, and because of that, sa Manila, sabi Kublai, halika dali natin yung Manila Art sa Mindanao, call it Mindanao Art Fair. So I mentored on my own, not using the funds of NCCA. On my own, I would go to Mindanao, to Davao, at I will meet the people, yung organizers of the Lawig Diwa, yung si Kublai at saka yung mga niya. I will meet them. I probably met them 4 times on my own na hindi ako nanghihingi ng funds kasi I really wanted So nung nag-apply na si Kublai, yung Lawig Diwa Foundation for the Mindanao Art Fair, hindi ako kasama sa deliberation sa NCCA. So they deliberated it on their own, hindi ako kasama. Although dapat kasama ako sa deliberation. But because alam nila na nakikialam ako doon sa hindi nila ako sinama. So pa nga ako noon, sabi ko, suspense kasi sabi ko na-approvean kaya yung Mindanao Art Fair. Suspense kasi after the last minute, miskin na insider ako, wala akong information na alam. So eventually, na-approve naman. So tuwan-tuwa naman ako. So yun. That was a very good start. That was 2019, just before the pandemic. Then the following year, it's already pandemic. But, we still continue. On the second year, sabi ko maganda naman, miskin na may pandemic, diretso pa rin. So I proposed for the Visayas Art Fair. Sabi ko, lagay tayo ng pondo sa Visayas Art Fair. Kasi, nung nagkaroon na ng Visayas Art Fair, sabi ko, next, susunod na natin itong Luzon Art Fair. So, kaya, nagkaroon ng Mindanao Art Fair, successful. And then the next one is Visayas Art Fair. Nakakatawa nga yun kasi they wanted to use their own name, branding. Sabi ko, hindi po pwede, kailangan Visayas Art Fair. Klaro ang vision ko doon sa mga gagawin na Mindanao Art Fair, Visayas Art Fair, Luzon Art Fair. And these are brands owned by NCCA. Hindi nila, not because hihiwalay nila sa NCCA, gagamitin pa rin nila yan. These brands stay with NCCA. Yun ang aking vision. So anyway, successful yung mga projects. Yung Visayas Art Fair. So ang nangyari kasi, we have a fixed budget kasi sa NCCA. Say for example, 7 million. It's distributed in a lot of projects. We have production exhibition, we have publication. So ang nangyari, binawasan ko yung mga budget sa production. Kasi parang maliit masyado yung 7 para sa ganyang kalaking projects. $500 million lang yung binibigay. Sabi ko, hindi, kailangan 1 million, gawin natin 1 million para So, although may mga counterpart naman, hindi mo naman kaya patakbuhin niya ng 1 million lang May counterpart
sponsor sila or magbaback up sa kanila. No, it's either the government or private private sponsorship partnership. Very very successful ang I was there. So nung on the third year ng Mindanao Art Fair, first year ng Visayas Art Fair. Very successful na naman yung yan. So yung Luzon Art Fair, saan ginaganap yun? Yun. This is another thing. The Luzon Art Fair, ang vision ko kasi talaga dyan nung araw, kasi masyadong malaki ang Luzon. Sabi ko, gusto kong mga biennial yung mga Luzon Art Fair. Meaning to say, kasi meron naman Manila Bate, di ba? Meaning to say, halimbawa sa Tarlac ginawa yung first year, second year maybe in Southern Luzon, maybe in Bicol, or in Bicol, and then the third year probably in the northern part. Yung mga ganon. Well, so far this is the first year of Luzon Art Fair. So yung Tarlac yun. Tarlac yun. I do not know. They have their own deliberation. I'm no longer part of the NCCA. They have their own deliberation. I do not know if they would continue that kind of vision of moving the Luzon yung mga ganong Art Fair. program ba, sir, dapat under ng or may law na anong kongreso na pwede, dapat ganun talaga mangyari. No. We have a very very independent. Kasi alam mo, isa lang ang lang sa amin, ang mandato lang kasi ng National Committee on Art Gallery is towards the development, towards the improvement, towards the professionalization of the art gallery, creating a symbiotic relationship between the artists and the galleries, professionalizing their relationship. Yun talaga yung mandato ng Okay. So, however you want to achieve that, through art fair, through exhibition, production, through yun ang basta lang tayo doon sa mandato ng or objective of the National Committee. So kitang-kita naman, sir, pagmamahal mo sa arte, kaya nagtayo ka ng galeri. Pero ano talaga reason niya, ba't nagtayo ka ng galeri? Para tulungan artist o gawing negosyo rin? Actually, the very first vision of my art gallery is only a small 4-wall gallery. Not intended for anything, intended for my works only. That was the original vision. Because during pandemic, people would come here, ask for my works, and siyempre during pandemic, nagagalit yung aking asawa dahil papasok ng mga stranger dito and they are clients. Siyempre, hindi ko naman maitaboy yung mga client, yan, income ko yan ayun yung mga, supporter ko sa, or mga, what you call this, collectors ko. So, sabi ko, sige, magtayo tayo ng gallery. So yan, conceptualized. The gallery was conceptualized as a 4-wall, white, very similar to this. So, yun. Itong aking mga kaibigan, siyempre, nagkukwento ko ng mga gusto kong gawin. Kailangan ko rin ng support nila. Itong aking mga kaibigan na whom I called consultant. Mga walang ginawa yung mga kundi magsulsul yung mga yan Especially Agi, Pagkatipunan, Ombok Villamor, Richard Buksani. Yan tatlo na yan, talagang parang yan, they're all part of this they're all part of this project. Kasi si Agi lang sinasabi, Danny, matanda na tayo, no? Yan ba yung legacy gusto mong iwanan, yung 4 walls na yan? Sabi niya, sabi ko, ano ba yan? Wala man akong pondo Sabi, anong problema mo? Kasi, so anyway, lagi ako nagpo-consult kay Agi. Sabi niya, kapag ganito gagawin natin, mahal Ako bahala! Sabi yan! Kaya yung mga, yung design na yan, katulong ko si Agi.
para maging, ano siya, parang bahay na bato. Kasi, nagpunta kami one time kay Willie Layog, yung kanyang museum is very much like this. So, that is where I got my inspiration, bahay na bato. And, sabi niya, Agi, sagot ko yung, saka mo na problemahin yung, problemahin mo yung structure. So, yun, ano ko ni Agi, na sabi niya, sige, bahay na bato. Tapos, si Richard naman, bro, kailangan 3 floors. Lakihan mo yung 2 floors. Maglagay ka pa ng 3 floors. Huwag ka na mag-ati. Huwag ka na So, sinunod ko naman din si Richard. Sabi ko, bro, I will use your suggestion as an attic para may 3rd floor pa rin ako. So, nasunod pa rin yung gusto niya. Tapos ito naman si Ambok, lagi sinasabi sa akin, ano ba ang gusto mo, Danny? Are you after aesthetic or functional? Ano ba ang mo? Kapag sinunod yung original mong design, pangit yun eh. Sabi niya gano'n, pantay mo. Dati kasi, yung ginawa ko yung wall-to-wall, parang walang design, inano ko yung side wall, para, what do you call this? Para, tawag doon? Firewall. Firewall. Sinagat ko talaga doon. Saan niya mo sasagot niya, magkano na, na-save mong, na-dagdag sa'yo space? Not much. Iyan mo na lang, i-balance mo na lang para it really looks like a real bahay na bato mansion type thing. So, yon. Sige, siya nagsukat, si Umbok ang nagsukat niyan, siya ito, dito mo lahat ilalagay yung mga poste mo ha, siya Tapos, habang during the construction, Umbok would come here. Sasabihin sa akin, Danny, mahina ito, kailangan lagyan mo ito ng mga plate. Sabi ko, puta, pamahal yung aking trabaho dahil sa inyo eh. Sabi, hindi, sundin mo ako kasi, sabi sa akin, nasa construction ako eh. Hindi mo pagsisisihan ng lahat na itinuro ko sa'yo. So, yung mga reinforcement na ginawa niya, lagyan ng mga plate, pampatibay and everything, sinunod ko lahat yun. Kaya yung tatlo na yan, they're all very much part of this, yung aking museo na yan. Ngayon, so, dahil naiba ang lumaki na siya, siyempre naiba na yung objective ko, hindi na lang pang sarili ko. Total, I always talk about helping other artists, always talking about giving artists platform, always talking about, enriching our arts and culture. Sabi ko, total, malaki na yan eh. Na yan, let's make it a venue for artists who do not have a platform to showcase their work. So, yun, I am very, very true with my advocacy kasi maraming mga artists na they feel that they are an artist, they have good works, but wala silang platform to showcase their work. Actually, yun itatanong sana. Sir, sa palagay mo, kung ikaw nasa posisyon, ano yung pwede mong gawin na kailangan ba natin ng tulong ng gobyerno para kasi maraming naghihikaw sa paano na mga artist, maraming magagaling pero hindi rin bumebenta. Ano mga dapat gawin? Actually, napakalaking tulong ng gobyerno sa atin. Kailangan din lang kailangan tayo organized. And this is what I did. And I'd like this to be emulated. I want this to be replicated. Nag-form ako ng Taguig Artist Group. So, the name itself, Taguig Artist. So, mga taga-Taguig lang yung So, a lot of this Taguig Artist Group, may pangalan. Siguro ako may pangalan. Pero ako na siguro yung may pangalan doon sa grupo namin. Si Arnel Borja, si Rico Huerta. Good names, Caballero. They are very, very good artists. Sila kilala ko eh. Pero, meron na ba nakapag-solo sa kanila? Wala. Panay groups lang ang alam nilang gawin. Si Lolong yata. Si Robert.
Si Robert. Actually, si Robert, hindi pa yan nakakapag-solo ng totoo. Hindi. Sa ano, doon sa Gallery 9, nakapag-solo na pala siya. Si Robert, yan. So, yung grupo na yan, no, nabibigyan natin ng oportunidad yung kaming may mga pangalan na pareho nila Robert, no? Na isasama namin yung mga walang pangalan. And you know how it feels to have your work, you know, displayed, exhibited beside somebody else who has a name. I remember myself noon, nung bagong-bago pa lang ako, no? The very first annual sculpture review na sinali ako, yung nag-ayos ng yung nilagay yung aking ostrich egg right beside Orlina. Di mo alam kung gaano ko kakilig noon. Sabi ko, tingnan mo yung trabaho ko katabi ni Orlina. Di ba? Yung mga ganoon. So, I like this new artist, this upcoming artist, you know, yung to experience the same, na the thrill of moving up, growing in the industry. Of course, may kasamang growing pains eh. Hindi lang ako basta I'm not just about giving platform to them. I am more of a mentor. In terms of not mentoring on what to do on their artwork, but I am more of, I shouldn't say mentor, a coach. How do you price your work? What do you do in dealing with artists, with galleries? Yun, parang importante sa kanya para kasi maraming artists who are, I've seen a lot of artists who are very, very disillusioned. Magaling na artist, no? Nakita yung trabaho ni Lander. Sabi niya, uy, presyo ni Lander 80 doon sa sa 2x2, parang ganyan din lang yung trabaho ko kaya ko yan eh. Not realizing that Lander had joined several exhibitions, Lander had won awards, had been recognized as you know, contributed so much in the art industry. Tapos itong bagong artist na to na sinasabing, yung sa akin, din, kasi halos pareho lang kami 80 din ang presyo ko. Maraming ganyang artist. That is how I try to coach them, no? Especially the Taguig Artist Group. Maraming tatanong sa akin, paano ko ba pipresyon to? Ang una kong tanong ay magkano ba ang gusto mo, no? And then I made him or her realize na ano na ba nagawa mo? Na nalo ka na ba ng competition? Na sumali ka na ba ng competition? Nagka-award ka na ba? Ilan na ang nagawa mo? Do you have a body of work? Importante lahat yun napaka-importante body of works. Body of works. Napaka-importante ng body of works. Kasi kung wala ka noon, you could only say you're an artist, pero wala kang body of works. Ano papakita mo? Di ba? Okay lang. Kaya ako marami kong challenge sa mga artists. They may or may not like the things that I'm saying, but these are facts. These are the things that we would have to go through. Ayun na may binabanggit kayo, mga plano mo sa art natin ngayon. Yan ang magandang pakinggan. Yan ang magandang pakinggan. Sino? Personal ko? Yung sinasabi mo bago tayo mag-umpisa. No, kasi I get excited kasi parang na to unleashing the monster inside me. Yes. Parang all of a sudden kasi parang ang dami kong of course nagsimula ako sa Ostrich Egg and then I built my name on Ostrich Egg. How did I develop myself? I do collaborative works. Hindi, ang unang pa lang ginawa from the mere single Ostrich Egg, I do installation. Parang gumawa ako ng boat, series of Ostrich Egg, yung combination, mga installation works. Bigger than one Ostrich Egg. Tapos, what's next?
I do collaborative works with Maria Magdamit, with Agi Pagkatibunan, with Kublai. The three of us, Kublai, Agi, and me, we are the three closest friends in this kasi lagi kami lagi kami what do you call this do collaboration, and our minds met when it comes to art. Napaka-importante ng yung ano ba ang gusto mong mangyari, ano ang gusto mong gawin, at paano mo gusto makatulong. Para-pareho naman kami gusto makatulong sa lahat ng mga it's At not ang just importante rin, masaya kayo doon sa ginagawa nyo. this is not a very selfish quest. No, it's gusto namin lahat kami makatulong. So, unison kami doon sa namin. Kaya kami nag-click kami tatlo na so we do a lot of collaborative work. So, ayun, after collaborative works, more collaborative works, this time meron pa kami kasamang poet, si Risa Muyo. Yun, tapos yun, lumalaki na yung trabaho ko, nagiging, as a matter of fact, this is one of the bigger works that I have done, no? Yung retablo. Tapos, At babalik pa kayo sa pagtitinda ngayon. Ngayon, ako naman ay, noong year 2000 kasi, after I graduated from, going back, no? After I graduated from my Ateneo MBA, kami mag-asawa, we were looking for something to do. Sabi niya, sige, mag-aral ako ng language. So, nag-aral siya ng Espanyol. Sabi ko, sige, ako mag-aral ako ng art, ng So, I studied, sa isang hobbies, nag-aral ako ng oil paint. So, kahit pa paano, I have this knowledge about oil paint, on how to, the different characteristics, how to deal with it, the different colors. So, but, nung nandito na ako, I built a name on Oshachag. I am now, nandito na ako sa industriya na to, I am surrounded by geniuses in artwork, in painting. Wala akong karapatan ipakita yung aking trabaho. Hindi ko kaya ipakita yung aking trabaho. Sabi ko, baka ako lait-laitin itong mga artists, real artists in painting, real painter. Baka lait-laitin ang trabaho ko. Sabi ko, sige, concentrate lang ako. Hanggang gumawa ako ng sculpture, yung mga kalabaw na... ganda. Nakita ko nga. So, after that, hindi ko rin masyado type. Kasi alam mo, siyempre, when you do work, you want people to appreciate it. And the only way for you to find out that people appreciate it is when they want to own it, when they want to buy it. Hindi masyadong nabili yung aking skull. Pero ang ganda. Maganda. Kasi, very intricate pa. Mahirap kasi, i-display mo ba yung sa bahay mo na skull, na may sungay, medyo diabolic parang negative ang dating. Oo, diabolic ang dating. So a lot of my clientele on that one were foreigner. So nakarating sa ibang bansa yung aking trabaho. So yun lang. So anyway, I also would like to do it, pero mas marami pa akong gustong gawin ngayon. So ngayon, sabi ko, si Kublai, nakita ko magtrabaho sa painting na, a lot of other artists nakita ko. Sabi ko, kaya ko siguro panghasan tong mga painting na to. So, yun, my very first painting attempt was called Luna. Mamaya, pakita ko sa inyo yung Luna, only last February last year yun. Very first time to show my painting. It's abstract cubism expressionism, no? Yun yung that's how I'm going to describe it. Kasi may cubism part, may touch ng every genre. Yeah. So, touch yung tatlong genre na yon sa aking ginagawa.
Sabi ko, bahala na. Siguro naman, the world or the artist would be kinder with me. Kasi sabi ko, may pangalan na ako, hindi na nila ako basta-basta lalait-laitin. Siguro parang, uy, kung sakali mo makarinig ako ng, di ba mahusay ka sa ostrich egg? Stick to your ostrich egg. So I would not take it, I would not take it negatively. It's a way of telling me na, doon ko na lang sa ostrich egg. Pero hindi eh. Kasi artist is expression yan. Oo nga eh. So, nakagawa ka ng ostrich egg, magpipinta ka, expression mo yun eh. So, ang ginawa ko is an ostrich egg. Whatever I have done on ostrich egg, I render into painting. Inilipat mo lang siya doon. Inilipat ko lang siya sa painting. So, ano pa rin siya? Ostrich egg pa rin siya. So, nung si Artes Orientes, si yung namayapa? Yung namayapa o yung... Hindi. Artes Orientes, si Rio Ambrosio. Sige. Oh. Siya ang nangahas na, siya, Dani, isushow kita. Sabi ko, totoo isushow mo ka. Tuwa naman ako kasi parang, parang kasi kapag lagi na lang dito sa gallery ko, parang everything is just self-promotion, no? Hindi pareho nung kukunin ka na ibang gallery na because they believe in your work. Sabi niya, okay yan, kaya natin yan, sige. So, sinyo ko ni Rio, and true enough, it was a sold-out show. It was selling at 60 at that. Sabi ni Rio, Danny, bago ka pa lang naman eh. Tama na yung 60,000 yung para dyan sa trabaho mo. So I was very happy. So, nagbibigay siya ng discount. Sabi niya, paano yan, Rio? 46,000. Sabi ko, ganon. Parang nakapag-neto ka ng 46,000. Kaya, maliit lang ang kita ng gallery sa akin. Kasi nga, nagbibigay siya ng discount. Tapos, mura lang yung binibenta ko. So, okay lang. I'm glad, I'm very happy that Rio took me into his gallery. So, yun ang first venture ko sa painting. Meron tayong itatouch na medyo tungkol sa mga artist din. Karamihan sa mga artist natin, naghihikaos. Talagang halos, di ba? Siguro 80%. Medyo nasa ganong level. So palagay mo ba meron dapat gawin ng gobyerno para mabigyan ng yan? Kasi kunwari ako, gusto kong makita yung situation na ang mga artist magkaroon ng mga trabaho sa iba't ibang bureau ng gobyerno, mga eskwelahan, instead na ang bibilhin ng mga superintendent o mga principal mga Chinese maid. Hindi ba dapat Philippine made na para sa mga parang gagawin talaga ng hanap buhay ng mga dapat ba meron tayong isang law na magbibigay ng gano'n? Ang hirap mag-impose, no? Ayun nga lang. Ang hirap mag-impose. But kung legislated yun, what I can say is yung sinasabi kong organized group really would kami ang approach namin dito. We are being supported by the city of Taguig, by our mayor. Tapos in-interview ko ni congressman sa Caloocan. I forgot her name. Naku, magagalit sa akin yun. Hindi ko nakalimutan ang pangalan. Sabi ko, ito ang kung gusto niyo matulungan yung mga artist nyo, ganito po ang ginagawa namin. Here is the thing. I first introduced the Taguig Artist Group. Tapos ng first solo show namin, basta kung ano man yung genre nila, no? So Taguig Artist Group ang una, likhang Taguigenyo ang aming How are we being supported by the city of Taguig? The city of Taguig bought the artworks that was made by our Taguig Artist Group, and these are now being displayed in the City Hall offices of our munisipyo. Ngayon,
So sabi namin, sige, follow up tayo. Gawa kami ng likhang pagiging, probinsiyudad. So kailangan, what I'm saying with organize, merong objective, merong... Oh, napakaganda. Ang ganda ano. niya. So ginawa ko, susunod na activity namin, probinsiyudad. After all, our city is being promoted as probinsya and ciudad. So probinsiyudad. So, during the month of May, which is Heritage Month, sabi ko dun sa Taguig Artist Group, mag-create tayo ng all about Taguig Heritage. Ano ba ang mga Taguig Heritage na ano? Siyempre, painting about balot, painting about BGC, ano ang mga ano namin dito, meron kaming our own parola na landmark, our own basilica, minor basilica we have. So, all about the landmarks of Taguig na ano. Again, the city of Taguig is helping us, you know, kasi magandang, imagine to, sa opisina nila sa mga, ano, sa what do you call this, sa mga munisipyo, no, na ilalagay nila nasa likod ng kanilang mga, ano. Yun ang magandang nangyayari. Ito ang gusto kong ma-replicate. For the LGU to recognize kasi ang hirap na sabihin, hoy, tulungan niyo yung, ang hirap ng gano'n bilhin niyo yung artist niyo, di ba? Kailangan kasi it just so happened that our mayor is very much in love with the arts. So, I capitalize on that. Sabi ko, mayor, kasi the Cayetanos, they are very, very supporter of arts kasi. And not only visual arts, also other arts discipline, in dancing, in singing, so yun. Kaya yun lang ang masasabi ko na hindi ako makapagsabi, ideally, no, maganda matutulungan ng gobyerno in very many ways. Actually, through our creative industry, may mga protection na ang mga artists. All discipline of arts, visual arts is one of them. This is a good start. And this is through the creative industry, diyan matutulungan unti-unti ang mga artists. Hindi directly, but helping the industry itself. No? Kung tatamaan ka nung benefits na yon, fine. Kung hindi, you know, ano lang naman yan it's just like, you know, kapag nagpamigay ang government ng mga benefits sino ba ang mga makikinabang? It's all up to you whether to avail that benefits or not. So ganon din, I think this was headed by Prof. de Venecia, which is originally brainchild yan ni Alan Cayetano, so that the creative industry would be protected. Sa akin, this is a good start. And yeah, yung sinasabi mong paano pa matutulungan, through this creative industry, siguro magbabranch pa yan. But for now, we are happy that we have, you know, we took this baby step of having a law, Republic Act about creative industry, helping all the artists in all disciplines. It's a good start, baby step. So, panghuling tanong, sir, ano may papayo ninyo sa mga baguhang artist na gusto maging hanap buhay talaga to? Kasi yun talagang gusto nila. Yun nga lang, merong hindi masyadong siniswerte, pero ano may papayo ninyo sa kanila? Ano kasi, well, number one sa akin, kung gusto mo talagang gawing hanap buhay to, it's, sa akin, everything is, 1% genius, 99% perspiration. Yun talaga sa akin alam mo, marami rin ako na-encounter na artist na wala ako sa mood magtrabaho matatapos ko siguro pag na-inspire na ako at
sa akin babatukan kita. I really hate those kind of, I'm sorry ha, I don't like those kind of reasoning to me. If you want to make this a profession, like sinasabi, an artist is a disciplined person. If you are disciplined, you know, you have to work. You work hard and you work harder than others if you want to go ahead. Discipline is very, very important. Meron akong commitment to finish this. Hindi mo pwede sabihin sa akin na Wala ako sa mood. wala ako sa mood. Kaya sabi ko, babatuhan kita. So, napaka-importante sa akin ang discipline. You know, if you have an innate talent to do it, all you have to do is, really pursue it, no? Discover more of yourself. Yung iba naman na, who would like to, kasi yung iba kasi, there are two types eh. Merong talagang genius plus learned. Yung iba learned lang. Dahil lang, gusto lang talaga. Wala naman talagang, pero mahusay silang kumopya, mahusay sila. Because they have all the techniques, they have all the, the knowledge to do things. Plus, marami ng apps ngayon na makakatulong. Marami ng apps na makakatulong. So, kaya, napaka-importante ng discipline. In all the things that we do, discipline is very, very important. You want to prosper, you want to go ahead, you want to make things happen, discipline. You have to do things with discipline. Kahit na ayaw mong gawin, but if you are a disciplined person, gagawin mo yan. Yes. Napakaganda ng mga paliwanag mo, sir. Talagang nararapat talaga sa art month yung pinag-usapan natin. Tsaka yung lagi sinasabi, noon lagi sinasabi, miski hanggang ngayon, if you want to do art, just attack. Do it with reckless abandon. I've said it several times already in a lot of interviews. No, do it with reckless abandon. Just do it. Alam yung Nike na Nike, just do it. Kasi ang kagandahan sa art, gawa ka lang ng gawa kahit hindi mo alam kung ano yung kalalabasan eh. Because your ugliest work, gaya ng sabi ng Robles, your ugliest work, kapag sumikat ka, that would be one of your most significant work, no? Kasi kapag sinabi kong attack at if you make a mistake, nobody's gonna get hurt. Yeah. Parang you can undo, redo, rework, trust it, do it all over again. Okay lang. So, pero look at other profession. You're a doctor, magkamali ka, may mamamatay. Lawyer, magkamali ka, may kukulong. Dito magkamali ka, okay lang eh. Accountant, pag nagkamali accountant, maraming mawawala ng pera. So sa art, wala kaya loves ko talaga ang art. Art heals. Okay. Art do. Sir, maraming salamat sa konting oras na binigay mo sa amin. Napahaba pala. Mahaba. Pero napakaganda. Like, mo na lang yan. Maraming salamat po. Thank you, bro.